Certificate of Indigency hindi requirement para makakuha ng disaster relief assistance ayon sa DSWD. RH5, Val Gonzales. Val, paano na yung Val Gonzales live mo pag nagka-Facebook ban? Titingnan pa na. Alam mo, ang gulo na nga, gagawa pa ng mga ganyan. Alam naman nating marami ang mga kababayan natin, Kuya Yuel, na sabihin na nating umaasa sa Facebook. Alam mo, pati yung mga nagbenta sa Facebook pa rin eh. Oh, tsaka sa survey, ang pangunahing napagkukunan ng source online Facebook dahil nandito rin naman na halos lahat ng platform, ano Val? Siguro tingnan natin dahil yung ating mga kababayan ay talagang tatanggi dyan, Kuya Yuel. Siguro gawin na lamang yung tamang pangangasiwa, doon na lamang siguro dahil yan aminin natin na yan ay pinakikinabangan naman kahit nga yung mga kababayan natin na nagninegosyo ay ang marketplace ng Facebook ang isa sa kanilang ginagamit. At pukpukin ng DICT ang Meta. Oo, siguro sa regulasyon na lang siguro. Sa regulasyon, doon sila siguro ikangay maghigpit at doon sila bumalangkas na mga panuntunang susundin doon sa tamang paggamit ng social media, particular na yung Facebook, Kuya Yuel. Pero ngayon, Kuya Yuel, nililinaw itong Department of Social Welfare and Development na hindi na kailangan ng Certificate of Indigency para lamang makatanggap ng ayuda ang mga biktima ng kalamidad. Sabi nitong si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, abay sapat na yung validation na ginawa at isinasagawa ng mga local government units para matukoy kung sino yung mga kwalipikadong benepisyaryo ng humanitarian aid. Sabi ni Dumlao, ang mga LGU ang frontline sa service delivery, kaya sila ang may hawak ng opisyal na listahan ng mga apektadong pamilya sa kanilang lugar. Aniya, patay sa datos na ito ay nagbibigay ang DSWD ng augmentation support at technical assistance upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong. Samantala, Kuya Yuel, sa report naman ng DSWD na tungkol dito sa intervention sa Habagat at Bagyong Luis, Maymay at maging Sineneng ay umabot na sa 1.2 billion pesos ang naipamahaging tulong sa mga biktima. Kabilang sa mga naibigay sa mga biktima ang mahigit 1.9 million of family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items at 14.4 million pesos na financial aid. Pagtitiyak ng ahensya, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa agarang pagbibigay ng assistance. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzales. Samantala